ang Halloween ay hindi ito kapistahan ng mga demonyo. Kundi ang Halloween, mga kapatid, dahil mapansin natin kasi, lalo na tuwing Oktubre 31, marami tayong makikitang mga maskara na nakakatakot talaga. Punta man kayo sa mall, kahit ngayon, meron ng mga nakadekorasyon na mga lamang lupa, mga demonyong mukha, at maging sa telebisyon, maging sa mga palabas, at marami ding mga binibintang costume na nakatatakot talaga, mga kapatid, na rumirepresenta sa demonyo. Cars back, sauce in hand. Magandang gabi sa lahat, araw sa lahat na maabot ngayon. Dahil malapit na ang panahon sa undas, diba? Ang araw kung saan ginugunita ng buong simbahang Katoliko sa buong mundo ang ating mga yumao. Ginadalaw ang kanilang mga punton sa mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na sa ating mga kapatid na yumao na upang alayan ng panalangin para sa kanilang kaluluwa. Pero, itong terminong Halloween, mga kapatid, Katolikong-Katoliko ito na selebrasyon. Katolikong selebrasyon na take over ng mga okultismo. Kaya sabi ni Father Zerodo, isang exorcist, sabi niya na huwag magiging allergic sa Halloween. Dapat i-reclaim natin dahil atin ito. Huwag kayong allergic sa salitang Halloween. Huwag kayong mapraning. Okay? Kasi ang Halloween ay ang salitang Halloween ay hindi tungkol sa piyesta ng mga demonyo. Hindi ito piyesta ng mga laman lupa. Hindi. Ito'y bisperas ng piyesta ng lahat ng mga santo. Okay? Dapat natin i-reclaim. Muli natin angkinin ang Halloween. Yun. Dapat i-reclaim atin ito. Ngunit, ito isang kabalintunaan, mga kapatid. Naalala nyo, di po ba, si Manny noon, Manny Pacquiao, devoted yun na Katoliko noon, pero unti-unting natangay sa ibang pananampalataya. At di siya nagpakilala na born again noon, kundi ang pinakilala niya ay isang Christian Catholic. But I just want to clarify that I'm Catholic, I'm Catholic, I'm Christian Catholic. Yun, Christian Catholic. Pero sa takbo ng panahon, ayun, lumitaw na. Kailangan kang magiging born again para ka maligtas. Bisa nagatuo kay Jesus Christ? Taas ang kapot na, bisa nagatuo rin? Nagtagan yun no? Kitang tala nagatuo kay Jesus Christ. Don't you know na sabi ni Jesus Christ in John 3 verse 3, anong sabi niya doon? No one can see the kingdom of God unless they are born again. At anong kaugnayan dito sa paksa nating tinatalakay, mga kapatid? Dahil sa kanyang paglipat ni dating Senador Manny Pacquiao sa born again, huminto na siya sa pag-antanda ng cross, sa pagdiwang ng mga santo, pero ang isang kabalintunaan ay ginagamit niya yung Halloween, may Halloween party sila, pero hindi patungkol sa mga santo, kundi patungkol sa mga demonyo. Ito si
Yung 13 finalists muna, yung na-13 kanina, yung tag 100. All the 13 finalists first. Go in line. Ang gamit nilang termino ay Halloween pa. Pero, tandaan natin, ano pa itong Halloween, mga kapatid? Ito po ba ay patungkol sa mga demonyo? At saan po ba galing na pag Oktubre 31, magsimula na yung mga nakasuot na maskara ng demonyo. Balikan natin si Father Jojo Sirodo ng Diocese of Cubao, isang exorcist patungkol dito. Huwag kayong allergic sa salitang Halloween. Huwag kayong mapraning. Yun ang kanyang panawagan. At sabi niya, huwag mapraning dahil atin ito. Ngunit, ito'y pang-counter natin sa maling paniniwala noon na tuwing Oktubre 31 ay may portal na mabuksan at doon lalabas ang mga demonyo. Ito. Kanyang salita mismo na Halloween, ang ibig sabihin lang naman talaga niya ay bisperas ng lahat ng mga banal. Ito'y halo sa lumang Ingles na hallow, mga banal. Okay. So, win, eve, bisperas. So, kung titingnan natin yung pinakasalita mismo, nakabata ito sa pagdiriwang ng simbahan sa kapistahan ng lahat ng mga banal. Pero, kasalukuyan, ito'y di umano ay ginagamit ng iba pang mga tao upang kanilang muling palaganapin yung sabi nila kapanahunan ng katatakutan. Dahil sa mga pagano, ayon sa kanila, sa gabi ng ika-31 ng Oktubre ay mayroong isang pintuan o portal na nagbubukas at doon ang mga masasamang espiritu ay dumadaan upang makapasok sa mundo. Well, number 1, hindi totoo yun. Walang portal. Walang pinto ang pinagdadaanan na nagbubukas lamang sa araw na iyon ng ika-31 ng Oktubre. So ito'y isang paganong konsepto, no, na talagang walang batay sa salita ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit daw sa ika-31 ng Oktubre ang mga pagano ay nag-aalay ng kung ano-ano upang sa gayon ay hindi sila gambalain ng mga masasamang espiritu na to. Pero para sa ating mga Kristiyano, ito'y bisperas mismo ng pagdiriwang ng kapistahan ng lahat ng mga banal. St. Casimir, St. Elizabeth, St. Barnabas. Yun, napakalinaw ang pahayag ng isang eksperto na si Father Jojo Sirodo, isang exorcist, na ang Halloween ay hindi ito kapistahan ng mga demonyo. Kundi ang Halloween, mga kapatid, dahil mapansin natin kasi, lalo na tuwing Oktubre 31, marami tayong makikitang mga maskara na nakakatakot talaga. Punta man kayo sa mall, no? Kahit ngayon, meron ng mga nakadekorasyon na mga lamang lupa, mga demonyong mukha, at maging sa telebisyon, maging sa mga palabas, at marami ding mga binibintang costume na nakatatakot talaga, mga kapatid, na rumirepresenta sa demonyo. Pero ang Halloween, mga kapatid, ulitin ko, ang salitang Halloween, ito po ay isang contraction ng salitang Old English, lumang English, na All Hallows Eve. So ang salitang hallow bilang noun sa Old English, ito ay nangangahulugang saint. At bilang verb naman, ito'y nangangahulugang banal. At ang en ay ibig sabihin ay evening. Kaya nabuo ang salitang Halloween na ang ibig sabihin ay All Hallows Eve. Kaya nga po,
kung tingnan natin ang nakasulat sa Old English na panalangin sa Our Father, mga kapatid, na mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 9. Ito mabasa natin, after this manner, therefore pray, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Yun, galing sa Old English talaga. Ito'y patungkol sa kapistahan ng mga santo na canonize o hindi na canonize sa simbahang Katoliko. However, ang selebrasyong ito ay gradually developed. Nagsimula ang pagdiriwang ng kapistahan ng mga santo sa simbahan ng Antioquia, mga kapatid, sa pag-alala sa lahat ng mga martyrs na ipinagdiwang sa unang siglo. Matapos ang Pentecostes, panahon ni San Juan Crisostomo, yung pinakauna na linggo ay ipinagdiwang nila ang all celebration sa lahat ng mga martyrs. At sa takbo ng panahon, sa simbahan ng Kanluran, ang pagdiriwang ng kapistahan ng mga martyrs ay ipinakilala ni Pope Bonifacio IV noong taong 615 Anno Domini. Noong ibinigay ni Emperador Phocas ang Roman Temple o Pantheon, na ito'y inaalay din ng simbahan para sa Mahal na Birhen Maria at sa lahat ng mga martyrs. Noong ipinagdiwang ito, Mayo 13, sa buong Roma, mga kapatid. Mayo 13 sa buong Roma. Ngunit noong taong 844, nilipat ni Pope Gregory IV ang pagdiriwang sa Nobyembre 1. At ito'y hindi lamang sa mga martyrs, kundi ito'y pagdiriwang sa lahat ng mga santo na canonize man o hindi na canonize. So, sa New English po, alam natin na yung Old English sa Mateo Kapitulo 6:9, mabasa natin ang hallowed be thy name. Sa New English, holy be your name. No? So, patungkol sa mga banal. So, tuwing Oktubre 31, ginunita ang All Hallows Eve. Ibig sabihin, mga kapatid, gabi, bispiras yan ng mga banal. Isang vigil sa Vesper o bispiras sa araw ng mga banal. Sa All Saints Day ng Nobyembre 1. Na part yan, bahagi yan sa holiday of obligation nating mga Katoliko. At maraming nakakalimot yan. No? Mas inuna pa ng karamihan ang pagsuot ng kasuotang demonyo kaysa utos ng simbahan. Anong utos ng simbahan? Tuwing Oktubre 31, inanyayahan tayong magsimba. Inanyayahan tayo na mangungumpisal. At inanyayahan tayo na magbisita sa Adoration Chapel. At habang makabisita tayo sa Adoration Chapel, mga kapatid, inanyayahan tayo sa simbahan na magmuni-muni mag-reflect na real ang impyerno. At dahil real ang impyerno, hihingi tayo sa ating Panginoong Hesukristo at sa Mahal na Birhen Maria na grasya na tayo makapasok sa langit. Yun po ang Oktubre 31. Kaya pakinggan natin dagdag ang paliwanag sa eksperto, sa isang exorcist ng Diocese of Cubao, Reverend Father Jojo Zerodo, tungkol sa Halloween. Pag-usapan natin ang Halloween. Ang Halloween, alam natin, ay bisperas ng Todos los Santos. Sabihin, Todos los Santos, lahat ng mga banal, lahat ng mga santo.
Actually, yun talagang pinakakahulugan ng pangalang Halloween na ginaganap sa gabi ng October 31. Sabi ng Halloween, bisperas ng lahat ng mga santo. Hallow, sabihin mga banal, okay? Hallowed be thy name, okay? May your name be holy. Hallowed be thy name, Old English, okay? Win, ibig sabihin nun ay gabi, bisperas. So, pag sa Halloween, ibig sabihin, bisperas ng piyesta ng mga patay. Officially, ang gabi ng October 31 ang nagsisimula sa dakilang kapistahan ng mga santo. Kasi sa simbahan, ang mga matataas na piyesta na tinatawag na solemnities o dakilang kapistahan ay nagsisimula sa unang Vespers. Sabihin Vespers, ang unang panalangin pangdapit hapon. At ito'y ginagawa sa paglubog ng araw ng bisperas. At ito'y magwawakas kinabukasan sa araw mismo ng kapistahang iyon. So, pag sabing Halloween, sabihin nun, ito yung unang Vespers. Ito yung unang panalangin pantakip-silim na nagbubukas sa kapistahan ng lahat ng mga santo. Kaya huwag kayong allergic sa salitang Halloween. Huwag kayong mapraning. Okay? Kasi ang Halloween ay ang salitang Halloween ay hindi tungkol sa piyesta ng mga demonyo. Hindi ito piyesta ng mga laman lupa. Hindi. Ito'y bisperas ng piyesta ng lahat ng mga santo. Okay? Dapat natin i-reclaim. Muli natin angkinin ang Halloween. Muli natin angkinin sa paanong paraan kung kayo ay mayroong Liturgy of the Hours sa pamagitan mismo ng pagdarasal ng First Vespers o yung unang panalangin pantakip-silim sa kapistahan ng lahat ng mga banal. Maaari kayong maggayak ng inyong altar, okay? Ilagay doon ang mga larawan ng mga santo. Maaring sa gabi mismo ng Halloween, gawin nyo itong gabi ng kwentuhan kasama ng inyong mga anak. Pero huwag niyong pag-usapan yung mga katatakutan kasi hindi tungkol doon ang Halloween. Doon ang maging gabi, pagkakataon para maipakilala sa ating mga anak ang kwento ng mga santo. Maaari silang basahan mula sa talambuhay ng mga santo o Lives of the Saints. Maganda yan. Okay? Ipamukha natin sa ating mga anak ng Halloween ay isang banal na pagdiriwang. Isang pagdiriwang sa karangalan ng lahat ng mga nagtagumpay sa kalang pakikipagkaibigan kay Kristo. Ngayon, tingnan nyo ha. Ang Halloween, sabi natin, ay nagbubukas ng piyesta ng lahat ng mga santo. Tawag natin doon, Todos los Santos. Paano ba pinagdiriwang ang Todos los Santos? Ngayon, ang kustumbre natin ay pupunta sa sementeryo para dalawin ang mga puntod ng ating mga patay. Right? Pero hindi ganun noon. Hindi ganun noon. Noon, pagdating ng umaga ng Todos los Santos, ay masayang tumutugtog ang mga kampana at ang mga tao ay magsisimba para parangalan ang lahat ng mga matuwid, mga banal na lalaki at babae, maging ang mga lingid sa kaalaman ng simbahan. Ang lahat ng ito ay pinagdiriwang sa isang napakalaking kapistahan. At doon, sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa, doon nagaganap ang pagpaparangal sa mga santo. Okay. Pagdating ng tanghali ng November 1, magsisimula ng magpunta
ang mga tao sa sementeryo. Upang magpalipas ng magdamag sa sementeryo, magtirik ng mga kandila, mag-alay ng mga bulaklak, at mag-alay ng mga panalangin. Hindi panalangin sa mga patay, kundi panalangin para sa mga patay. Pero kailan nagsisimula? Nagsisimula yon tanghali. Bakit nagsisimula sa tanghali ng November 1? Kasi mayroong kostumbre noon bago mag 1950 na ang lahat ng mga misa ay dapat matapos bago magpananghalian. Bakit kailangan bago magpananghalian? Kasi mayroon noong isang batas na ang sino mang tatanggap ng komunyon sa banal na misa ay kailangang mag-ayuno mula hating gabi hanggang sa oras ng pagtanggap ng banal na komunyon. Kaya ang mga misa noon ay lahat nilalagay sa umaga at walang misa na pinagdiriwang pagkatapos ng tanghali. Kasi medyo masyado nang mahirap yung pag-aayuno kapag mula hating gabi hanggang pagkapananghali hindi ka pa kumakain. Kaya pagdating ng tanghali, sa mga sa pananaw ng mga tao noon, yun na ang simula ng araw ng mga patay. At sila ngayon ay pupunta sa sementeryo upang magdamag, ay makapiling nila ang mga bangkay ng kanilang mga patay, sariwain ang kanilang alaala, at mag-alay din ng dasal. Mayroon ng isang nawalang kostumbre sa araw sa November 1. Ano yon? Ito yung pangangaluwa. Ano yung pangangaluwa? Ito'y caroling para sa mga patay. Di ba pag Pasko, pagdating ng 16 ng Disyembre, may mga bata palipat-lipat ng bahay na mamasko sa pamagitan ng pag-awit ng awiting pamasko. Tapos sila'y lilimusan, di ba? Ganon din ang pangaluwa. Sa pangaluwa, yung mga nangangaluwa ay magsusuot ng mga pinagtagpi-tagping mga basahan. Parang damit mahirap. At sila ay sumasagisag sa mga kaluluwa sa purgatorio na humihingi ng limos. So babahay-bahay sila. Mayroong kinakanta yon. May kinakanta sila na nagsasabi, kumakatok kami sa inyong pintuan nang hihingi ng limos para sa mga kaawa-awang kaluluwa. At yung mga limos na yan ay kanilang ipinangpapamisa para sa mga patay kinabukasan sa araw ng mga patay o November 2. Pero ang mahalaga dito ay pagdating ng tanghali, binibisita ng mga patay, tapos nagtitik ng kandila at nag-aalay ng bulaklak, at huwag niyo kalilimutan, mas mahalaga sa kandila at bulaklak ang panalangin para sa mga patay. November 2. Ang November 2 ay araw mismo ng pagmimisa para sa mga patay. Ang mga pare ay mayroon ngayong karapatan na magmisa ng 3 misa para sa mga patay. 3 misa sa araw na iyon, at ang lahat ng misang iyon ay para sa mga patay. Bakit pinayagan niya ang simbahan? Kasi naiintindihan ng inang simbahan ang halaga ng misa, yung malaking tulong na dinudulot ng misa para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Okay? Kaya maganda din na yun din palang dahilan kung bakit maaari sa parokya nyo ay mayroong mass intention envelopes na pinamumudmud, na kung saan naglalagay kayo ng mga handog doon, at ito'y inilalagay sa isang kahon, at yun ay inihahandog sa misa para sa mga kaluluwa.
Again, saan ang galing yan? Sa aklat ng Makabeyo na si Judas Makabeyo ay nanghingi ng limos sa kanyang makasama para makapagpaalay ng isang sakripisyo doon sa templo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga namatay. Mayroon tayong kostumbre din na ang mga taong hindi nakakapunta sa sementeryo ay nagtitirik ng kandila sa labas ng kanilang bahay. Isang kandila para sa isang patay na nais nilang alalahanin. So hindi man sila makapunta sa sementeryo para magtirik doon ng kandila, ginagawa nila yon sa harap ng kanilang bahay sa gabi ng November 1 at gabi ng November 2. Pero alam nyo, ang kandila, well, simbolo ng panalangin, totoo yun, pero wala pa yung makakapantay sa pagpapaalay ng banal na misa para sa mga kaluluwa. Kaya, kung hindi kayo makapunta sa sementeryo, attend the Mass. Come to church. O kaya mag-online Mass. Have a Mass offered for your dead. Pagdating ng gabi, ay magtirik kayo ng kandila sa labas ng inyong bahay bilang sagisag ng inyong panalangin para sa ikapapayapa ng kaluluwa ng ating mga patay. Sa paanong paraan ba napapayapa ang kaluluwa ng patay? Ang mapatay ay namamayapa lamang kapag sila ay nakapasok na sa langit. Kaya di ba? Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Saan yung eternal rest na yon? Saan yung perpetual light na yon? Yon ay matatamo nila kapag sila ay nasa langit na. Kaya tulungan natin ang ating mga patay na makapasok na sa langit. Iyon, ang napakalinaw ang katisismo na ibinigay ni Father Giorgio Zerodo, isang exorcist, one of the founding fathers ng Philippine Association of Catholic Exorcists, mga kapatid, tungkol sa paliwanag sa pagdiriwang natin sa All Souls Day, All Saints Day, at lalo na may mga nagtatanong sa atin, kung maalala ninyo, yun po bang pagtitirik ng kandila sa labas, wala po ba yung kaugnayan sa tinatawag na superstitious beliefs? Yun. Malinaw ang paliwanag ni Father Giorgio Zerodo. At ang pagdiriwang natin sa mga yumao na, lalo na sa mga santo, napakalinaw din na binanggit yan sa Ecclesiastico Kapitulo 44, versikulo 10 hanggang 15, no? So 10 ito, versikulo 10 o 11 hanggang 15. Ito ang simula sa 10. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa'y hindi pa na lilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga salinlahi ang kanilang magandang pangalan. Ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan dahil sa kasunduan sa kanila ng Panginoon. Nanatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang
sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Matagal nang nilibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang alaala. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang karunungan at patuloy silang pararangalan sa buong sambayanan. So ito ay mabasa natin sa Biblia, mga kapatid, at remember na sa unang King James Version, 1611, nandyan pa yan, kabahagi yan sa Biblia ng Protestante sa 1611. No, Sirach, Ecclesiastico. Ngunit pagdating sa 1827 sa British Foreign Bible Society, yon tinanggal na. Sa Bagong Tipan, eto mabasa natin sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7. Alalahanin ninyo ang mga namuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Ito'y tungkol sa mga bayani ng ating pananampalataya. Ito'y tungkol sa mga santo. Kaya mga kapatid na mga Katoliko na nagsubaybay ngayon, ulitin ko, huwag niyong pahintulutan o payagan ang inyong mga anak na sasali sa tinatawag nilang Halloween, ngunit selebrasyon para sa mga demonyo. You are glorifying the fallen angels. Meron kaming kaso na nagsagawa sila ng Halloween party, nakasuot ng costumes ng mga demonyo, napusis ang anak niya. Katuwaan lang sana, pero ang nagiging katuwaan talagang napapatunayan na ang demonyo ay hindi talaga nakakatuwa. Kaya, ang salitang Halloween ayon kay Father Jojo Cerodo, isang exorcist. Huwag kayong allergic sa salitang Halloween. Huwag kayong mapraning. Okay? Kasi ang Halloween ay hindi, ang salitang Halloween ay hindi tungkol sa piyesta ng mga demonyo. Hindi ito piyesta ng mga laman lupa. Hindi. Ito'y bisperas ng piyesta ng lahat ng mga santo. Okay? Dapat natin i-reclaim. Muli natin angkinin ang Halloween. Okay. Card back, sauce in hand.